Basta mga brad, it's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, hindi to perfume review. Kukwento ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo yung napanood yung isang video galing sa, or na ginawa ng isang perfume reviewer, foreign. Ah, nagtsatsaan lang ako kanina, kauwi ko lang kasi galing basketball. So, yan. Nagtsatsa kasi ako bago matulog. Anyway, yung video is tungkol sa parang rant siya tungkol sa mga nag-advertise ng perfumes. Advertise na, no? Tungkol sa ibang reviewers sa YouTube. Sige, magpangalan na ako. Si Curly Fragrance yung isa. May iba pa siyang mga tinira dun sa video niya. Lalagay ko pala dito yung channel. Si Robes08. Pangalan niya is Mark, yung reviewer. Yun. Tinira niya yung ibang mga reviewers na para sa kanya hindi maganda or hindi fair yung binibigay ng mga reviews patungkol sa ibang perfumes. Pero bago ako pumunta doon, i-share ko lang sa inyo yung mga finalo ko din na mga reviewers through the years. Nag-start ako ma-addict sa perfume 2018 or 2019. Parang late 2018 or early 2019. Basta definitely before pandemic. Si Jeremy Fragrance yung nando sa tuktok. Sinundan ko siya pero nagkaroon kasi siya ng problema sa sarili niya through the years eh. Pero dati, Jeremy Fragrance talaga yan. Si Jensen, si Chaos Fragrance, madami ako sinundan. Si Curly Fragrance nga, finalo ko rin yan eh. Pero hindi kasi siya isa dun sa mga nauna eh. Si Joy Amin, si Cubano, tapos yung isa pa si Big Bird Business ba yun? Yung BBB, yung kinakrample niya yung box pagkatapos niyang i-unbox. Sa local, si RX Fragrance, saka si Your Average Fraghead. Si RX Fragrance, na-meet ko siya sa Jose Reyes. Hindi kami nag-ausap personally, pero engineer kasi ako na ang ina-handle ko mga medical equipment before. May mga naging kaibigan akong doktor, mga neurosurgeon. Ngayon, pinakita ko yung picture ni RX Fragrance. Tapos kilala nga nila. Intern pa yata si RX Fragrance nun. Edsel pangalan niya. So anyway, yun. Hindi na sila gumawa ng video si Your Average Fraghead saka si RX Fragrance. Pero before kasi, ang liit pa lang ng frag community. Kaya nakakatuwa na may mga ganong kapwa mo Pinoy na perspective pagdating sa perfumes. So, yun, sinare ko na, no? Yung iba doon sa mga binanggit kong reviewers, hindi ko na sinusubaybayan katulad ni Cubano tsaka ni Curly Fragrance. Kaya nagka-interest din ako dun sa video ni Mark or ni Robes08. Kasi nagets ko agad. Sa mga sumubaybay kay Curly, pwede kayong mag-agree or mag-disagree, pero mag-stick ako dun sa opinion ko. Karamihan ng video ni Curly or ng videos ni Curly, may bias. Parang halata mo na bayad talaga or for business. So yung punto kasi ng video, ilalagay ko sa link ilalagay ko yung link sa description. Okay. So ilalagay ko dito yung mga screenshot ng mga binabanggit ko siguro para mas ma-appreciate nyo. So yung essence kasi ng video ni Mark, pinupuna niya yung ibang kapwa niya content creator na parang hindi man niya diretso sinabi, no, unethical kasi hindi nila dinidisclose na bayad sila nung nagbibigay ng mga free bottles. Tapos yung mga content creator na yon magagawa ng reviews na bias. Naalala ko, isang beses ko lang kasi pinlay eh. Pero naalala ko may binanggit siya doon na paano mo ma-judge or paano ka makapagbigay ng assessment na maganda kung kabibigay lang sa'yo ng perfume, hindi mo pa, hindi ma-consider na full wear eh. Enough ba yung ini-spray mo na to judge? Ganun. Parang ganun yung essence na agree kasi ako doon totally. Dapat first impression lang yon. Tapos, isa pa, good point din na binanggit niya na dapat i-disclose mo kung sponsored yung video. Alam ko marami naman nakakapansin sa inyo. Sino pa ba yung isang babaeng, parang karamihan kasi babae yung ganyan yung style eh. Erica yata yung pangalan nun.
na nandun din sa video ni ano, ni Mark. Hindi nila dinidisclose na sponsored. Tapos, yung impact kasi 'di ba, parang ang daming naka-follow sa kanila, mga malalaking content creator sila na ang daming naka-subscribe. Lahat bawat sinasabi nila maraming naniniwala. So, medyo mag-aaral lang. Ang pangit lang hindi patas yung ibibigay na assessment or na review. Sabi nga, sabi nga doon sa isang comment, ano, hindi na daw dapat review yung tawag doon. Dapat daw advertisement na yung tawag doon. Okay lang naman kasi siguro 'di ba kung ano, kung disclosed na sinasabi nila may makukuha sila something in return kasi feeling ko sa content creation inevitable na maging authentic. Though hindi naman sa ako sa magmamalinis pero maliit na channel lang naman 'to. Ako ini-aim ko na maging authentic hanggang lumayo yung or lumaki man yung channel or hindi. Yun, kaya ko binanggit pala yung mga finalo ko, si Joy Amin, kung naka-follow kayo sa kanya or kung naka-subscribe kayo sa kanya, hindi nagbago yung format niya, hindi nagbago yung style niya. Ang tagal na niyang reviewer, hanggang ngayon hindi pa rin flashy yung videos niya. Na natutuwa ako kasi parang pure passion, pure ramdam ko kasi authenticity sa kanya. Yung parang masaya lang siya lagi na gumawa ng video at mag-upload. Minsan nga parang ako pa yung pag nakita ko yung thumbnail niya, parang pangit ng thumbnail mo, Joy. Gano'n siya ka ano, parang paano ba, masasabi kong authentic kasi hindi katulad ng iba, si Jensen, si Chaos. Alam mo na may ano na may pinagbago na, malamang may team na yun na gumagawa para mas optimized yung video, thumbnail, yung title, pati yung video mismo. So anyway, kanya-kanyang diskarte. Pero yung essence nung sinasabi ni Mark, balik ako doon. Ah, parang hindi man niya diretso sinabi, ang unethical lang na nagbibigay ka ng hindi patas na review tapos hindi mo dinidisclose nga yung may something in return ka nakukuha. Mas naintindihan ko na ngayon yung affiliate marketing sa sinabi niya. Though na-encounter ko na before, yung mga reviewers na nagbabanggit ng click nyo yung link na to kung bibili kayo. Pag kinlik mo yun, tapos doon ka bumili, may makukuha sila. Something in return. So, parang advertisement na nga, no? Kasi conflict of interest, di ba? Yun lang. Hindi ko shinare to or hindi ko to ginawa to spread hate or parang maging toxic. Gusto ko sana mas maging tawag dito, healthy discussion lang. Kasi mga Pilipino tayo, hindi tayo sanay sa confrontation. So, hindi ako sure kung napag-usapan na to dito o hindi pa. Yung video kasi ni Mark, ni Robes, 4 months ago, pero ngayon ko lang nakita at napanood. Natutuwa lang ako na may nag-bring up ng ganitong usapan. Feeling ko kasi okay din na mapanood ng mga, lalo na ng mga bagong fragheads. Hindi kayo dapat naniniwala sa lahat ng nakikita nyo sa internet. Ako sinasabi ko na to sa mga previous video ko, hindi naman ako expert. Nauna lang ako siguro or mas may experience lang ako sa ibang perfumes kasi ilang years na rin ako nagko-collect eh. Tapos pina-full wear ko yan. Kumbaga yung nilalabas kong review dito, based on experience, hindi naman ako marunong akong gumawa ng mga perfume, pero hindi ako perfumer, hobbyist lang ako, enthusiast lang ako. Kaya mas kaya kong i-explain based kung paano ko na-experience talaga yung perfume. Hindi yung scientific, hindi yung by chemicals. So anyway, natuwa lang ako dun sa topic. Imbis na patulog na ako, parang nabuhayan ako ng dugo. Ang ganda kasi niyang pagkwentuhan. So yun, lagay nyo nga dito kung ano yung opinion nyo doon. I highly suggest na panoorin nyo kasi good point yun. Lalo na naglalabasan yung mga sari-sariling brand ngayon locally. Wala akong hate doon, okay nga. Gusto ko pa i-share. Advocate ako ng ano ng sampling before buying yung full bottle. Hindi dahil nagbebenta kami ng decant, hindi ko naman pinopromote lang yung shop namin eh. Pwede kayong bumili kahit anong shop, maraming nabibili ang shops ngayon. Sobrang dami na ngayon. Attend kayo ng mga sniff session. Nakakatuwa na ang dami ng sniff session. Kaliwat kanan. 2019, hindi ko maalala kung kailan yung unang sniff session na in-announce noon. Maliit pa lang yung frag community noon eh.
Hindi ko maalala kung pangalawa or una or pangalawa yung ginawa sa Cubao Starbucks. Hindi pa kasing bongga nung mga sniff session ngayon. Ngayon kasi may mga pa-premyo na yata, 'di ba? Hindi rin naman ako ma-attend eh. Pero before, hindi ano lang, parang ang basic lang. Kaya nakakatuwa din. Ang dami ng channel, ang dami ng venue ng mga mahilig sa perfume, mga fragheads na para makapag-explore, makapag-try mismo sila. Dati kasi option natin sa mall lang, 'di ba? 'Pag sa mall, minsan madamot pa sa tester, yung nakalabas na bote laging walang laman. Eh, okay din sanang place yon to ano, to spray. Kasi dapat ini-spray mo sa balat mo mismo eh, 'di ba? Anyway, lalagay ko sa description yung link. I highly suggest panoorin nyo. Nakakamulat siya. Yun. Difference ng mga marketer sa mga nagre-review. So, yun lang. Lagay nyo sa comment section yung opinion nyo. Ano pa ba? Thank you. 700 ilan na tayo. 720 something na yata eh. So, maraming salamat. Tapos, may utang pa ako sa inyong video yung Kalye survey. Kukwento ko na lang kapag nakapag-upload na ako nun. Basta may pangit na nangyari kasi nung isang video. Hopefully bukas or sa weekend ma-upload na. Thank you.